Kung palagi kang napapaisip na mali ka, baka hindi ikaw yung problema. Kaya alam mo yon, nauuwi na sa overconfidence na hindi na nila naiisip na may mali sila. Kasi ba't ako magkakamali? Napaka-perfect kong tao. Napakaganda ko, napakagwapo ko, hinahabol ako ng mga kalalakihan, kababaihan. So bakit ako magiging mali? Hindi ako yung mali. Sila yung may mali. Ganun na yung kinauuwian ng mindset na yan. Kasabay ng gaslighting. Also, it's being weaponized yung feigned innocence. Ano yung feigned innocence? Yun yung pakunwari na hindi nila alam yung ginagawa nila. Pakunwari na victim sila, pakunwari na mahina sila para, pag nagkaroon ng conflict, kakampihan ako ng tao kasi mahina ako. 'Di ba? Please, gaslighting isn't love. It's manipulation. Stop pretending it's your fault. Tama na yung kakasisi mo sa sarili mo na ikaw yung nagkamali, ikaw may kasalanan, at ikaw yung dapat na nag-a-adjust at nagpaparaya. Well, on this part kasi, you could always double check kung tama ba o mali yung sinasabi ng kabilang party. Paano? Of course, by being a critical thinker. Pero dahil sa mga pinag-follow nyo na mga influencer, nalulusaw yung critical thinking natin. And pinapaandar na lang natin yung emosyon natin, and then yung emosyon natin, yung nagtutulak ng bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay. And ang ending yan, hiwalay, kabit, break up, nang hindi man lang nila naiintindihan kung ano yung nangyayari doon sa relasyon nila. Nangyari na yung pangit na bagay na iniiwasan nila, mag-cheat, manlamig, so on and so forth. Anong gagawin nila? Wala. They're not going to confront yung monster doon sa relasyon nila. They will try to bury it. Babaon na lang nila sa limot yun hanggang sa, they act on their shadows. Paano nyo pag-uusapan? Nauna na yung judgment mo. Set up na sa utak mo, cheating is cheating kasi. Wala nang makakapagbago ng isip ko. Wala nang makakapagpaintindi sa akin nung mga dahilan kung bakit nangyayari ito. Kasi cheating is cheating. Ganun lang kasimple sa kanila. And then what would happen is they will move on to the next relationship and the very same thing yung mangyayari sa relasyon nila, and again, hindi na naman nila alam kung bakit. Because you know what? They are not trying to look for it. They have an scapegoat or yung madaling paraan na isisi na lang sa partner o yung gagawa ng cheating yung kahihinatnan ng relasyon nila. Dahil mas madali nga naman yun. Mas madaling sisihin na lang yung mag-cheat kesa alamin kung bakit nagkakandaletse-letse yung relasyon nyo. Mag-a-adjust pa ako, magiging aware pa ako, 'di ba? Kakausapin ko pa siya ng malumanay. Sino may gusto nun? Wag na, hiwalay na lang. Hiwalay na lang, tapos hanap na lang kagad ng jowa sa dating app. Napakadali nang makakilala ng mga madidate ngayon. Plus, gandang-ganda pa sila sa akin, 'di ba? Gandang-ganda nga eh. Gandang-ganda. Kaya ang ending, hindi ako mauubusan ng pipilang manliligaw sa akin. So I can afford to go through a shitty relationship every time because dahil wala lang, maganda lang ako. Ganun na kababaw yung mga relasyon ngayon.